Eto na, mga kababayan. May kaming club shoutout po sa inyong lahat. Jinggoy Estrada, mga kababayan, ay sumuko na. Patay ka niya. Eto na. Mega love shoutout. Naku, susunod na si Marco Beta dito, mga kababayan. Eto, mga kababayan. Jinggoy Estrada, sumuko na sa kasong plunder. Ayan, lakasan natin. Your chest is heavy like this. Ilang oras lang matapos lumabas ang arrest warrant ng Sandigan Bayan para sa isa na namang kasong plunder, sumuko agad sa CIDG si Senador Jinggoy Estrada. Non-bailable ang kaso pero hindi raw siya magpapakanlong sa Senado. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nagulat ng live mula sa Senado. Dapat lang. Ano na ang mga kaganapan? Ayan na, ubos. Good luck sa Huli na voluntaryo ngang sumuko si Senador Jinggoy Estrada sa PNP-CIDG matapos maglabas ang Sandigan Bayan 5th Division ng warrant of arrest kaugnay ng kasong plunder. Sa pagharap niya sa Senate media kanina, nanindigan siyang hindi siya magpapatinag sa mga hamong kinakaharap niya sa ngayon. Mga kababayan, narinig nyo naman ang sabi ng balita. Hindi daw magpapatinag si Jinggoy sa mga hamong kinakaharap niya ngayon. Sa bagay, kasi nga pangatlong beses na niyang nakulong yan. Pero ngayon mga kababayan, sana walang manalong presidente na kaalyado ni Jinggoy sa 2028. Kasi kung merong presidente na kaibigan niya or kaalyado niya, baka amnestia na naman, makakalaya na naman siya. Di ba? So, ang sabi nga ni Jinggoy, mga kababayan, hindi daw siya magpapatinag sa mga tangyayari at sa hamon. Continue. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito. Buti pa pala si Jinggoy. Ma'am Sally Rugay, hello po. Buti pa pala si Jinggoy, mga kababayan, no? Hindi nagtatago. Di katulad kay Bato na nagpapakampi sa Senado, no? Continue. Upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Ba't ka umiyak? Inutusan ni Estrada ang Senate Secretary para i-hold ang sweldo niya na anyay personal niya raw na pa siya para ipakita umano sa publiko na wala siyang intensyong makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ang kanyang pangalan. Ano daw? Pag alam nyo, sa totoo lang, ganito yan eh. Kahit i-hold mo yan, Jinggoy, kung 500 million naman na kasi natanggap mo, yung sweldo mo, monthly, wala yan. Tapos kung magkano lang naman yung 100,000? 75,000, 200,000, wala yan. 500 million ba naman yung natanggap mong kickback? Kahit i-hold mo yan, wala yan. Barya lang yan. Diyos ko naman. Oo, mga kababayan. Kasi imagine ninyo tatakbo sila sa eleksyon. Magkano kay Camille Villar, magkano naubos? Halos bilyon. Yeah? Yung mga senador dyan umuubos 100 million, 200 million, 300 million. Tapos pag nanalo sila, do you think mababawi nila yan? Hindi. Mababawi nila yan sa pangungurakot at sa mga kickbacks. Diyos ko, hindi kami pinanganak kahapon lang. Kahit nga isang taong nagtatrabaho kayo dyan, di kayo sumasahod. Bawing-bawi yan eh. Barya lang yan, Jinggoy. Kumbaga pang tollgate, pang gasolina mo lang yan. Yung sinasahod mo sa isang tao na sabihin natin 2 million, wala yan. Diyos ko naman, barya lang yan. Tapos idadahilan mo, i-hold ang sahod para makita at malaman ng taong bayan na hindi ka naghahabol o hindi ka sakim. Paniwala sa inyo, tigil-tigilan nyo nga kami. Kahit nga i-hold mo yan 3 taon sa termino mo, bawing-bawi na yung 500 million na kickback eh.
Hindi raw siya sasailalim sa Senate custody para gamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga paratang sa kanya. Mariing itinanggi ni Estrada ang mga paratang at giit nitong wala siyang kinalaman sa umano'y kickback scheme sa flood control scandal. Binagit niya ang liham ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na anyay walang record na nagpasok siya ng anumang insertion sa 2025 national budget. Sabi ni Jinggoy, mga kababayan, wala daw siyang record na may insertion. Ito po ha mga kababayan, kasi nga may mga DDS naman, malilinlang na naman dito. Ang kaso po ni Jinggoy, mga kababayan, plunder. Dahil sa tumanggap siya ng 500 million kickback. Kaya kahit po baliktarin natin yung libro, no? Kahit po kalkalin natin yung GAA dyan, noong 2020 hanggang 2026, wala kang makitang insertion si Jinggoy. Kasi bakit? Sa kickback po siya kumikita, hindi po sa insertion. Parang si Villanueva lang yan eh. Wala tayong flood control, pero meron kang multipurpose building. Di ba? Kaya, ang lakas ng loob, sabihin, wala tayong flood control. Hindi tayo sangkot sa flood control. Kaya ko kayong tignan, mata sa mata. Wala ka talagang flood control pero meron kang multipurpose building. Kay Jinggoy, kahit pagpilitan nating kalkalin, wala kang makikitang insertion. Kasi hindi naman siya sa insertion nagkakaso. Doon siya nagkaroon ng kaso sa pagtanggap ng 500 million kickback. Tigil-tigilan nyo nga kami, niluloko nyo na yung taong bayan, parang si Marcoleta lang. Paano naman ako magkakaso ng plunder? Tumanggap lang naman ako ng donasyon. Hindi naman sa donasyon ka nakasuhan eh. Doon ka nakasuhan sa hindi mo pagdeklara sa SOSE na may nagdonate sa'yo. Ang dineklara mo, pera mo, sarili mo galing sa bulsa. Di ba? Grabe no? Sa totoo lang, kung hindi ka talaga mag-research, malilinlang ka. Mga kababayan, kung hindi ka talaga mag-research, malilinlang ka at mapapaniwala ka talaga na, oo nga naman, bakit siya nakasuhan? Bakit siya nagkaroon ng plunder case? Wala naman siyang insertion. Wala nga siyang insertion. Pero ano bang rason kung bakit siya nakasuhan ng plunder? Dahil po tumanggap siya ng 500 million kickback. Ganun po yun. Itanong nyo kay Bryce Hernandez at kay Alcantara. Diba? Yun ang katotohanan. G8, may shoutout kay Ma'am Crisanta Arguzon and kay Sir Kenry. Diba? Lilinlangin na naman ng lilinlangin na naman. Diba? Linlangin na naman, wala akong insertion. Bakit ako nakakasuhan? Hindi ka naman sa insertion in-issue eh. Hindi ka rin sa insertion kinasuhan. Sa kickback na tinanggap mo galing sa mga kontraktor. Yun ang totoo. Diba? Kita nyo mga kababayan? Kung hindi ka mag-research at ikaw ay DDS, talagang mabudol at malinlang ka. Bakit? Wala naman talagang insertion si Jinggoy. Pero hindi siya sa insertion kinasuhan. Sa kickback, sa madaling salita, padulas. Patong ba? Patong. 1 billion project. May patong ka doon, may padulas, 'di ba? Parang seaman ba, pag sumampa ka ng barko doon sa Padre Paura para mauna ka sa listahan, magbigay ka 50K. Padulas para panghuli ka, magiging number 4, number 5 ka sa slot. Ganun 'yun. Diba? Yun ang katotohanan. Kaya, Jinggoy, wag mong irason na wala kang insertion. Hindi ka sa insertion kinasuhan, kundi sa pagtanggap mo ng padulas. Diba? Kinwestiyon din ni Estrada kung paano siya nasampahan ng kasong plunder, gayong hindi rin daw siya itinuturong utak o star figure na nasa likod ng umano'y kickback scheme. Hindi ka nga utak, pero tumanggap ka. Mahirap naman kasi mga kababayan nakasuhan ka ng ombudsman na walang ebidensya. So ano naman si Bryce Hernandez at si Alcantara? Di ba kung naalala ninyo mga kababayan, di ba? Naalala ninyo ang daming palusot ni Jinggoy. Naalala nyo naman kung paano siya ikinanta ni Bryce Hernandez. Ito Bryce Hernandez. Diyos ko, lilinlangin pa. To Jinggoy Estrada. Diyos ko mga kababayan. Kaya pag hindi ka nag-research, ito pakinggan nyo.
Ito, pakinggan nyo. Sabi ni Senator Marcoleta kahapon, ligtas ka na. Mm. Hindi po ito totoo. Si Senator Jinggoy Ejercito Estrada, si Senator Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 Ayan o. sa mga ilang projects sa Bulacan. At ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Oh, di ba? Oh, Ang ayan. mga projects po na to ay first, construction of flood mitigating structure with pumping station and floodgate. Ma'am Anban, Next, salamat. Barangay Mercado, Hagonoy, Bulacan. Oh. 'Di ba? Wala kang insertion, pero tumanggap ka ng milyon-milyon, daang milyon. 'Di ba? Oh. Paano mo 'yun ngayon ipaliwanag? Ha? Paano nyo ngayon sasabihin? Oh, wala ako insertion. Bakit ako kinasuhan plunder? Eh sino to? Ano tong sinasabi niya? Imposible naman na hindi to iniimbestigahan ng ombudsman. Imposible naman na hindi to iniimbestigahan ng DOJ. Kung ang sinabi ni Bryce Hernandez ay tugma sa investigasyon ng DOJ at ombudsman, sa madaling sabi, tiklo ka. Diba? Wag yung idahilan na wala naman ako insertion, wala naman akong project. Wala kang ang insertion, wala kang ang project. Pero napadali ang proyekto na sa isang kontraktor na ninakaw kasi bakit? Kinausap mo yung nasa taas. Kasi syempre senador ka eh. Ganito ang nangyari dyan, mga kababayan. Halimbawa ako, kontraktor. Ang sabihin ko niyan, Sir Jinggoy, 100 million. Pwede bang padaliin mo yung proyekto na mabigay agad yung pondo? Oh, magkano ba yun? 1 billion po yun, sir. 100 million sa'yo doon. Oo, ako na bahala. Diba? Ganun yun. Oh. So kung hanapan ka insertion, wala talaga. Bakit? Kasi nga, tulay ka lang eh. Ang tawag dyan mga kababayan, fixer. Ang nangyari kay Jinggoy, fixer. Siya yung kakausap kay Chis Escudero na madaliin yung budget doon sa isang kontraktor para mapabilis ang kubra ng pera. Ngayon, para mapabilis, may padulas sila. Ganun yan mga kababayan. Para magsasampa ka ng barko. Pupunta ka pa de Paura, di ba? Ang haba ng pila. Para mauna ka, magpadulas ka. O syempre, sinong inabutan ng padulas? Di ba? Ganun yun, mga kababayan. Tatapikin niya lang si Che sa balikat. Panyero, Padre, unahin mo yung kay Bulacan. Bakit? May 50 million ka. 100 sa akin. Siya na daw bahala. Ganun yun. Diba? Kaya ngayon, kahit balik-balikin mo yan, kahit aralin mo kung may insertion ba, wala ka talagang makita. Bakit? Nag-fixer lang naman siya, hindi naman siya nagtrabaho sa lobby. Fixer lang siya para mapadali at mauna sa pila ang proyekto na makuha agad ang pondo. Diba? Kurinang inakusa rin ng senador na ilang beses daw siyang nilapitan para talikuran ng Independent Majority Bloc kapalit ng pagbasura sa kanyang kaso pero tinanggihan daw niya ito. Hindi niya pinangalanan kung sino-sino ang mga nasa likod nito pero ilalantad daw niya ang mga detalye sa mga susunod na kabanata. Mas pinili niyang manindigan sa kanyang mga prinsipyo at mga kasamahan sa Independent Majority. Diba? Kita nyo mga kababayan? Ayan na naman. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. Wow, siya pa yung galit. This institution must never become vulnerable to external pressure. This institution never become vulnerable. Kayo nga ang gumawa niyan kaya nagkandalit-litsi yung Senado eh. Di ba grupo ninyo? Bumuo kayo ng isang grupo, nagsama-sama kayong puro kawatan. Di ba? Kaya ngayon isa-isahin kayo dyan. Napakasimple lang yan, Jinggoy. Diyos ko.
Ayan na, mga Nakasaad kababayan. sa warrant na inaatasan ng mga otoridad na arestuhin si Estrada at ang kanyang mga kapwa-akusado at iharap sa hukuman. No bail ang kasong kinakaharap ng senador. Una nang sinabi ng Ngayon mga kababayan, no bill ang kinakaharap na kaso ni Jinggoy. Ang tanong ngayon, kumusta yung batas na isinusulong ni Bato na death penalty sa mga makakasuhan or convicted sa plunder? Ito ang tanong ngayon. Naaprubahan ba ang batas ni Bato na death penalty sa mga convicted sa plunder? Sana ipa-implement na agad yun. Bakit? Papatayin daw kapag convicted ka sa kasong plunder. Death penalty yun eh. Ang tanong ngayon, nasaan? 'Di ba? Nasaan? Yun ang tanong mga kababayan. Nasaan ang batas na ginawa ni Bato na death penalty kapalit sa convicted sa plunder? Ito Bato. Death penalty. Ayan mga kababayan, ipakita natin. Plunder. Ayan mga DDS. Isinusulong ni Senador Bato de la Rosa. Isinusulong ni Senador Bato de la Rosa ang pagbabalik ng death penalty bilang parusa sa kasong plunder. Sa inihahing Senate Bill number 1343 ni de la Rosa, nais niya ibalik ang Republic Act 8177 na nagpapahintulot na gawing parusa ang death penalty sa pamamagitan ng lethal injection. Ayon sa senador, dapat humarap sa pinakamataas na parusa ang mga opisyal ng gobyerno na nagiging sanhi sa paghihirap ng taong bayan. Inihalimbawa sa explanatory note ng panukala ang korupsyon sa flood control projects at ang naging epekto nito sa ekonomiya. Taong 2006 nang alisin ang death penalty sa Pilipinas. Nanawagan naman ng 30 grupo ng mga negosyante na ikulong ang mga sangkot sa korupsyon sa flood control projects. Dapat din daw maibalik ang mga ninakaw nilang pera at i-blacklist ang mga kontraktor na sangkot dito. Ayan na, mga kababayan. Nasaan na ang batas ni Batong parusa sa mga convicted sa plunder? Yan ang tanong ngayon mga kababayan. Mga DDS, ilabas nyo na. Diba kayo yung nagsabi, death penalty sa mga plunderer? Ilabas nyo na para si Jinggoy ang unang makabenepisyo sa batas ni Bato de la Rosa. Nanay Minda. Asaan na? Asaan na ang batas ni Bato na death penalty sa mga convicted sa kasong plunder? Convicted si Jinggoy, kaya nga nakulong kaya nga sumuko Ibig sabihin, convicted. So, ibig sabihin, pag may warrant, arestuhin, ikulong, convicted. Kaya ngayon, mga kababayan, ang tanong, nasaan na ang batas na isinusulong ni Bato? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan noon pa man, yung batas na ginawa ni Bato, sila lang din ang magbinipisyo. Bakit? Halos kasi lahat ng kalyado niya dyan sa Senado, mga kawatan. Diba? Yun mga kababayan. Gawa-gawa kay batas death penalty, tapos ang magbibinipisyo, mga kaalyado nyo lang sa Senado. Patay ka niya.